So yun na nga mga kaprobinsya, habang ako'y nakaupo dito sa aming table, napansin ko na sobrang liit na pala ng aming kinakainan. At napansin ko rin na kung mayroon kaming mga bisita, hindi po kami magkasya dito sa maliit na table na to. And then I decided to make a dining table good for 6 person, and I started to draw a sketch para mayroon tayong reference sa ating ginagawang project na dining table. And here we go! So nagawa ko na pala yung tabletop at saka yung kaniyang legs, mga kaprobinsya. So hindi ko lang nabidyohan kahapon. So ngayon ipagpatuloy na lang natin ang ating nasimulan na project. And mga kaprobinsya, for your information, ang mga kahoy na ginagamit natin is a recycled wood na mga palutsina na yung mga patapon na rin. Yung mga ginagamit natin sa wine barrel. So, speaking of wine barrel, pass muna tayo sa wine barrel mga kaprobinsya. Gagawa muna tayo ng dining table para medyo maging komportable naman sa tuwing kakain kami dito sa aming hapagkainan. So ayan na nga guys, mga kaprobinsya, nakikita nyo dyan na naglalagay po tayo ng sidings. Ayan, para maging maganda naman tingnan ang ating misa, mga kaprobinsya. Alam nyo naman itong palutsina, marami itong mga butas-butas gawa nung mga pako. Kasi binunot na lang po ito mga kaprobinsya. So ang daming mga butas nito. Kaya nga medyo hindi maganda pag pero kailangan gawan lang natin ang paraan para maging maganda rin ang project natin. So ayan, so nakikita nyo guys, medyo okay na po. Ginagawa, gumamit po tayo ng mga clamp para dumikit. At saka gumamit din tayo ng no more nails, yung gamit natin na pangdikit. Yung design nga pala ng table na ito mga kaprobinsya ay simple lang. Pero kahit simple lang na design, pwede rin nating pagandahin yan. So tingnan nyo ito mga kaprobinsya. So ang dami pong mga butas-butas to, nakikita nyo naman siguro dyan, may mga butas. So yung mga butas na yan, yung mga dinaanan kasi yan ng pako, ay pwedeng magawa ng paraan. Tatapalan natin yan ng kahoy din, ang itatapal natin dyan. So ito, sa legs niya, gumawa tayo ng simpleng design, yung paslant, para naman medyo may design naman yung kanyang paa. Ayan, so ganyan lang po mga kaprobinsya, gumamit po tayo ng ano bang tawag sa tools na ito. At ang pinaka-hate ko na ginagawa sa tuwing project mga kaprobinsya, yung pagsasanding. Kasi napaka-alikabok po nito, kaya lang kailangan natin siyang pakinisin. Kasi pag hindi makinis, pangit po yung project natin. At gumamit rin tayo ng router para mawala yung mga kanto-kanto na dyan. So ayan, gumamit po, lumuhod-luhod tayo dyan mga kaprobinsya. Ganyan po ang ating project. At saka pinakinis na naman natin, sobrang alikabok po niyan. Mabuti na lang meron tayong protection sa ating mga ilong. Ayan, so i-load test na natin kung matibay ba. Ayan, matibay mga kaprobinsya, 110 kilos po tayo. So kayang-kaya naman. So ngayon, tapos na, kailangan palitan na natin, iligpit na natin itong lumang misa na ito. At ilagay natin sa tabi, magagamit po yan mga kaprobinsya. At ito na, yan, the moment of truth. Palitan na natin ng bagong mesa. Yan, ito na po ang ating dining table mga kaprobinsya. So, hanggang dito na lang. Kung gusto nyo magpagawa, just PM me. Ayan, at susunod nito ang mga kaniyang bench mga kaprobinsya. Maraming salamat. God bless us all.